Hello, Seeking Read the Book of the Lord. Ngayon magsasalita mo tayong Tagalog for the sake of our Filipino viewers. Pag-uusapan natin yung John 17:5. And this video is also to clarify our belief system. So it's an update kung ano pa rin ba ang ating pinaniniwalaan. So far, ang pinaniniwalaan ko pa rin ay there is only one God. Hindi siya nagbabago, hindi namamatay, at hindi siya 2, 3, 4, 5. Nag-iisang persona lang pa rin siya, hindi siya namamatay, hindi siya nagbabago. At yun ang nag-iisang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Tinatawag siya sa Biblia ang Ama. Dahil siya ay originator, sustainer, his role is to sustain the world. Siya ang Panginoon ng langit at lupa. Ngayon, pag-aralan natin yung John 17:5. Lagi ito ginagamit ng mga Kristiyano, most likely the mainstream Christianity, which is the Trinitarians and also the Binitarians and Arians, na they believe that this verse proves that Christ pre-exists. Because si Jesus nga naman ay glorified since the foundation of the earth. Since foundation of the world, He was chosen by God. No? Since the foundation of the world. So, they believe that He pre-exists. So, yun ba talaga? So, basahin natin. John 17:5. Sabi ganito. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalati ang aking itinamu sa iyo. Tinamu sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. So, sabi dito, bago yung sanlibutan ay naging gayon, meron ng kalwalati ang tinamo si Kristo mula sa Ama since the foundation of the world. Okay? Pero alam natin na sa John 17:3 at itong buhay na walang hanggan. John 17:1-3 tumutukoy ito sa Ama. Pinapatukoy ito ni Kristo sa Ama na siya ang iisang tunay na Diyos. At si Jesucristo ang kanyang sinugo. Gayunpaman, pag-aralan natin, ano ba ibig sabihin ng John 17:5? Kailangan natin alalahanin na yung luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalatian na aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon, ay isang kalwalatian. Kung babasahin natin yan sa verse 22, no? Bababa lang tayo ng konti. At ang kalwalatian sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. So, maintindihan mo yung common sense dito, yung logic na, yung glory na meron si Christ, si Kristo, isinare o binigay niya rin sa mga alagad niya. Nangangahulugan ba na si Kristo ay sinare yung kanyang pagka-Diyos? Yung glory, sabihin na natin yun, yung glory ng kanyang pagka-Diyos sa mga alagad since the foundation of the world. So may sense kasi to in the context of the scripture. Hindi lang babasahin mo yung isang parte, tapos hindi mo napapansinin yung iba. Ang mahirap kasi sa mainstream Christianity, meron silang favorite verse, then yun na ang kanilang bigatin na verse. Hindi nila hina-harmonize masyado kung ano ba tinasabi ng buong talata, buong Biblia. Biblical facts ang ating pinag-uusapan dito. Bible ang ating ginagamit. Na mamaya tatalakayin natin na bakit tayo gumagamit ng Biblia. Bakit tayo gumagamit ng ibang aklat bukod sa Biblia. Because, brief lang, no? Short information lang. This is a tool. Bible is a tool. Other books is a tool. Anything that contains a topic about God is a tool. Tool yun to our soul, to our mind, to our heart, to our life, na merong Diyos na nag-exist. Mamaya tatalakayin natin yun. But before that, basahin muna natin yung Romans 8. No? Romans 8:29 to 30. Dito mababasa natin na sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala,
ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Sa 30, at yaong mga itinalaga niya, kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Yun pala ibig sabihin nun. Gusto ng Diyos na maging larawan tayo ng kanyang anak. Ng kanyang anak. Ano ibig sabihin ng anak? Sa ating previous video, napatunayan natin, Acts 3:13, sa Acts 4, no? Mababasa natin sa Acts 2, Acts 2, 3, and 4. Makikita natin ang sentido common na ibig sabihin ng anak ay lingkod. No? Ibig sabihin ng anak lingkod. Ganun pa man, maintindihan natin dito na kapag ikaw ay gusto ng Diyos na maging kagaya ni Kristo, mapagpakumbaba, masunurin, gusto ng Diyos na maging larawan tayo, maging gumaya tayo sa halimbawang ibinigay ng kanyang lingkod na si Jesus. So dito maintindihan natin na yaong itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Tandaan natin sa 29, merong English dito sa English, preordained or predestinate. We are predestinated by God's will. Ibig sabihin, sa isip pa lang ng Diyos, niluluwalhati na tayo ng Diyos. Inaaring ganap na tayo ng Diyos. Gusto niya na tayong maging larawan o maging kagaya ng kanyang representasyon dito sa lupa. Hindi yun Diyos. Bagaman, gusto ng Diyos na maging banal tayo nang lumalarawan sa Kanya. Dahil ang gusto ng Diyos, dahil tayo nilalang sa kanyang larawan, gusto niya rin gumawa ng isang tao na susundin natin yung mga halimbawang ibibigay ng taong yun na utos ng Diyos. Sabi ni Kristo, yung mga gawa, mga salita, mga aral, mga utos na sinasabi ko sa inyo, itinuturo ko sa inyo, ay pawang buhat sa itaas na iniutos ng Ama na gawin ko, na salitain ko. Hindi ako nagsasalita sa aking sarili. Hindi ako gumagawa sa aking sarili. John 5:30, John 12:49-15, so on and so forth. Acts 2:22, lahat ng kanyang milagro ay buhat lahat sa itaas. Yung buhay ni Kristo, buhat lahat sa itaas. So lahat ng nangyari kay Kristo, gusto ng Diyos. Sumunod tayo sa Kanya, sa kanyang mga pagsunod sa Diyos. Dito maintindihan natin yung kaluwalhatian ay hindi kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Bagamat sinabi yun na kaluwalhatian since the foundation of the world, sabi dito sa 29 of Romans 8, we are predestinated. Ibig sabihin, noon pa, 40:16 of Isaiah, ay gusto ng Diyos na maging kagaya tayo ng larawan ng kanyang lingkod, ng kanyang anak, upang tayo ay maging magkakapatid. At siya'y maging panganay. Ibig sabihin, siya'y maging halimbawa sa ating lahat. Dahil siya'y isang propeta. Deuteronomy 18:18, Acts 3:22-23, and so on and so forth. No? Mahalaga yan. And in Ephesians, punta tayo sa Ephesians. Dapat nating maintindihan yung mga ganitong logic. Hindi yung kukuha tayo ng pirasong talata, tas yun na yun. Hindi. Dapat i-consider natin lahat. Ephesians 1:1-4. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nangasa Efeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Acts 2:36, ginawa siyang Panginoon. Ibig sabihin, ginawa siyang leader. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ayon sa 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Nakikita nyo? Dito mo maintindihan na gusto talaga ng Diyos. Since the foundation of the world, we are chosen, we are glorified. Si Kristo glorified and chosen by God. Ano ibig sabihin nun?
Ibig sabihin, sa Biblia pa lang, maintindihan mo, there is no pre-existence of Christ. Because if so we can pre-exist as well, as God, or maybe as a person besides God in heaven. But now, hindi tayo nagpe-pre-exist. Si Kristo hindi rin siya nagpe-pre-exist. But rather, we are planned as like Jesus Christ. Christ was predestinated. No? Plano siya ng Diyos. Gaya natin, sabi dito, ayon sa pagkapili niya sa atin bago itinatag ang sanlibutan. Di ba ganun din ang sabi sa John 17:3? Kaluwalhati ang aking itinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay maging gayon. Isa pang pruweba, no? Sa Revelation 13:8. Ito talaga, hindi mo talaga ito maiisip eh. 13:8. At ang lahat na nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya na ang Kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay. Ang kordero daw ay pinatay. Biblical facts tayo, pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. See? So kung ito liliteralan mo, si Kristo nag-pre-exist before in God's side, lalabas si Kristo pinatay since the foundation of the world. Hindi ba ganon? Hindi ba lalabas ganon ang konsepto ng kanilang sinasabi? Lalabas, magiging bias sila eh. Pupunta sila sa dilema na hindi yan, iba yan. Gaganunin nila yan. Iba yan. Kasi ano yan, context, out of context ka na naman sabihin nila. But hindi. Same thing ang sinabi. Since the foundation of the world, pinatay siya. Tayo pinili since the foundation of the world. We are glorified since the foundation of the world. As like Jesus Christ was glorified and chosen by God since the foundation of the world. Kaya 1 Peter 1:10 to 20, na tayo, ay si Kristo, ay meron ng predestination sa Kanya. Meron ng tinatawag na notional pre-existence. Ibig sabihin, He was pre-existed in God's plan as we are. Because we are part of the salvation plan of God. Ganun lang kadali yun. Hindi na natin kailangan pahirapan pa. And of course, ito ginagamit din to. Yung John 8:24, 58, ego eimi, I am. Gas-gas na to. Lagi itong ginagamit. Keso Diyos si Kristo dyan, it's on, so on. Kailangan natin maintindihan na hindi ko mo may nagsabing, ako nga, I am He. Yun na yun. Na Diyos ka. No. Bakit? Tandaan natin, first and foremost, sabi ni Kristo, kung hindi kayo sumampalataya na ako nga, no? Ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Before Abraham was, I am. No? Pero ito ang ibig niya sabihin dito. Sa Matthew 16, verse 16. Ganito ang nasusulat. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos ng buhay. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng Ama na nasa langit. So, pinapakilala ni Kristo ang sarili niya bilang Kristo. Di ba? Ganon din nung sa Juan. Di ba? Sa John 20. Ito natin maintindihan na ang pagpapakilala talaga ng mga apostol at mismo si Kristo ay siya ay Mesyas. Sabi sa 20:31, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, sa kanyang otoridad, magkaroon daw tayo ng buhay sa pagsunod sa kanyang mga turong ibinigay ng Ama. Lahat ng sinasabi niya ay buhat sa Ama. So yun yung ibig sabihin nun. So pinapakita dito siya ay Kristo o Mesyas. Pinahira ng langis. Pinili ng Diyos. So, ba't siya pinili ng Diyos? Dahil lalabanan niya soon ang Antichrist. That is the very basic of the purpose of the Messiah. No? Na magpapahirap sa mga believers, most likely the monotheist, one God believer. There's only one God. No? At hindi binago ni Kristo yung one God. No? Sa Mark
12:28 to 29 na kinote niya rin ang Deuteronomy 6:4 na Adonai Elohino Adonai Echad, no? Shema, O Israel, Adonai Elohino Adonai Echad. So, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. One God, one Lord, no? Isang Diyos. No? Hindi siya nagbago. Pag pumapatukoy kasi sa isang Diyos, kahit Echad yan, yes, Echad can be used in compound unity. But in the context of God, pag sinabing Diyos ay isa, that is not compound unity, but rather a literal one. Kapag inaral mo kasi ibig sabihin ng isa or Echad, depende siya sa context kung paano mo siya maintindihan. For example, ang dalawang laman ay pinag-isa. Pinag-Echad. Pinag-isa. It doesn't mean na pwede mo siyang gamitin sa Diyos as Echad na ang Diyos ay pinag-isa. Hindi. Ang Diyos, pag sinabi Echad, Echad lang talaga yun. One person, Malakay 2:10, pinaliwanag kung sino yung iisang Diyos na yun. Deuteronomy 32, sino ba yung iisang Diyos na wala ka nang kikilalaning iisang Diyos? Ama ang pagkakasalaysay sa kanya. Ganun din sa Isaiah 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ang Book of Isaiah pinapakilala na sa Isaiah 63:16, ang Panginoon at ang iisang Diyos talaga na kinikilala ni Isaiah ay ang Ama. No? Yun yung dapat nating maintindihan. At doon tayo, balik tayo sa Ego Eimi. May isang nagsabi din ng Ego Eimi, I am He. Pero hindi ibig sabihin siya ay Diyos. Mababasa natin to sa 1:9. John 9 verse 9. Sinabi ng mga iba, siya nga, ito yung bulag na pinagaling ni Kristo. Tinatanong kasi siya kung sino yung, kung ikaw ba yung pinagaling. Sinabi niya sa iba, siya nga, sinabi ng mga iba, hindi, kundi nakakamukha niya. Sinabi niya, ako nga. So, sinabi niya, ako nga. So, dito maintindihan mo, sa Greek, ipagbabalik ka sa Greek, ang pagkakasabi doon ay Ego Eimi. Hindi siya Diyos. Yes, pa. At yung tama na yung kakagamit nyo ng Elohim. Si Moises tinawag na Elohim. Ginawa siyang Elohim ng Diyos para kay Paraon. Exodus 7:1. It doesn't mean Trinity siya. But He is God. One of the gods. Doesn't mean na God siya. Na siya ay Diyos. Hindi. Ginamit siya ng Diyos bilang kamay para ilabas ang Israel sa kamay ng Ehipto. Naintindihan niyo? Yun ang logic doon. Yun ang wisdom doon. But the reality in the scripture, there's only one God. Ayan ang dapat natin maintindihan. Ngayon, sa final, hindi naman sa final, magbabago pa naman to. Pero ang point lang dito, we are seeking and reading. We are seeking and reading the Book of the Lord. I can read any books. Book of Mormons. Meron ng Book of Mormons dito. Yan. Meron akong Quran. Meron akong, syempre, pag magbabasa ka na rin naman ng Quran, yung buuin mo na. Yan. Meron ako ditong hadith. Yan. Siyempre, pag mag-aaral ka ng relihiyon, ng isang or ng mga aklat, para sa Diyos, for the glory of God, study Scripture. Study the Bible, study other books. Kumbaga, ang motto ko kasi dyan, labas ka sa box. Yung box na yun, puno ng toxicity. Puro siraan, ganito. Hindi, huwag na tayo magsiraan. Tama na yan. Mag-aral na lang tayo. No? Tama na yung asaran, tama na yan. Pang ano yan pang abnormal yan pang tanga lang yan. But the point is objective. Let's talk objectively. Kapag nag-usap tayong objective, doon natin makikita mas magaan sa puso. No? Objective lang, usap tayo, talakayan. So, this is my belief system actually. I believe in one God the Father Creator. Lagi yan. Itong pundasyon. Hindi siya nagbabago.
I believe in one human, non-pre-existent human Messiah, Jesus Christ. Jesus, siya ay teacher, prophet. Hindi siya susobra sa pagkapantay sa Diyos. 14:28 ng John, no? Sa John 2:5 to 12, hindi siya talaga papantay sa Diyos. Siya ay sugot ng Diyos. Ang purpose ni Kristo is to teach, to give us example to follow. One Holy Spirit, a guidance to all mankind. So, person man to o hindi, the point is the Holy Spirit was given by God to guide. Guidance to. Ginaid niya si Kristo. Ginaid niya si Mary. Sinabi niya kay Mary na ganito, ganyan. Pag iniwanan ka ng Diyos, ng Espiritu Santo, you are guided. But all Christian sects or denominations claim that they have the true Holy Spirit. But the actual meaning of the Holy Spirit in the Scripture, just simple as guidance. Parang ganito yan. Ang Diyos, sinugo niya si Kristo. Si Kristo, nagsalita, nagturo. At si Kristo, nag-iwan ng turo. Yun yung Espiritu Santo. Kaya sabi ni Kristo, hindi ako aalis. Hindi paririto kung ang Espiritu Santo, kung hindi ako aalis. Maging persona man to, ang point lang dito, this is a guidance, a truth. This is a guidance for humans. No? Pag binigyan ka ng Espiritu Santo, it means you are guided. And syempre, may taong magsasalita nun. Una, si Kristo nagsalita nun. At yung salita na yun, iniwan niya sa mga apostol. At yun yung wisdom behind the passage about Christ giving the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit na yun yung guidance na pinapangaral din ng mga apostol. Yun yung 7 espiritu na sinugo sa sanlibutan. Ang ibig sabihin lang nun, simple. Kung babasahin mo yung Isaiah 11, yun yung 7 spirit na binigay sa mundo para gabayan ng tao. Fear of the Lord, might, counsel, wisdom, knowledge, and understanding. Spirit of the Lord. 7 spirit yan. Jesus died as a martyr and just to end animal sacrifice. We are redeemed by blood, but we are saved by faithful obedience. So, si Kristo namatay as a martyr. May pagka-close to sa Ebionites understanding. And also, in biblical facts tayo, biblical fact. Sa Quran, hindi siya namatay eh. Kailangan mo maging bukas sa mga ganong setting. But the most important here is the one God the Father Creator, Yod-He-Vav-He. God is the judge by the teachings given to Jesus Christ. We are judged according to our works, kung paano tayo sumunod, kung paano tayo sumunod sa mga aral ni Kristo. Doon tayo makakatulad. At sa mga propeta, hindi naman nabago ang aral eh. Patuloy lang. Our destination is either in paradise or hellfire, life or death. Wala na akong pakialam kung ano interpretation yung annihilation, hindi literal na hell yan, ganito kasi yan. Hindi yan forever, ganito kasi yan, annihilation yan, so forever non-exist. I don't care. As long there's 2 things, good and bad. Death and life. Punta ka sa langit, punta ka sa life, punta ka sa death. Punta ka sa fire, punta ka sa paradise. That's it. That's how simple it is. We pray to God the Father directly without intermediary. In my previous video, I said that I am not saying the name of Jesus in a literal sense, but I pray to God directly without intermediary by the authority or the teachings of Jesus Christ. Tinuruan ako ni Kristo, yun ang ginagamit ko. Tinuruan ako ni Kristo magdasal. Kasi authority si Kristo eh. Sabi sa Biblia, He is the first and the last. He is the beginning and the end, the finisher, ay the author and finisher of our faith. So siya ang otoridad. Yun ang ibig sabihin nun. So, ginagamit ko yung authority niya o yung onoma o yung pangalan niya pag nagdadasal sa Diyos. Meaning nun, ginagamit ko yung otoridad o yung paturo ni Kristo para makapagdasal ako at sumamba ako sa nag-iisang Diyos. Di ko sinasamba si Kristo. Nire-respeto ko siya. No?
So, sabi dito, the Bible is not perfect literally, but perfect spiritually, for it transforms many lives. Angels, demons, Satan exist, and God allows it for certain purpose. Baptism means newness of life. Lord's Supper means remembrance of Christ's teachings until His return. Food prohibition are blood, strangled meat over to idols. Marriage is not a paper but a commitment to love each other until death. Giving comes from free will. Speaking in tongues is to preach the good news in other languages. That's it.